Magandang umaga po sa ating lahat, mga kadeboto. Nanggaling pa po tayo sa iba't ibang lugar. Alam kong marami sa inyong bumiyahe, madaling araw pa, madilim pa, para makaabot sa misa dito sa Pambansang Dambana at Basilica Minor ng Jesus Nazareno. Welcome po sa ating lahat na naririto. Pwede nyo bang sabihin dun sa katabi ninyo, welcome? Welcome sa iyo. Ayan. Ang araw na ito ay October 31. Ano nga ba ang October 31? Ang tawag natin? Ano ang ginagawa pag October 31? Tinatawag nating Halloween. Tama po ba? No? Halloween. Pero ang totoo po niyan, ang talagang orihinal na pinatutungkulan ng October 31 ay ang pagdarasal o pagbibigil para manalangin sa mga banal, sa mga santo at sa mga yumauna. Ang araw na ito ay pag-alala, pagdarasal, panalangin para sa mga santo, sa mga banal at mga yumao. Ayan. Pero, lumipas ang panahon, ito ay nasamahan ng paganong paniniwala. Ano ibig ko sabihin paganong paniniwala? Na ang araw na sana ay araw ng pag-alala sa mga santo, banal, na naging tapat sa Diyos, sa kanilang kabutihan. Ang inaalala na ngayon ay ang mga maligno, multo. Tama po. Ha? Ang sarap kasing ayusan ng anak ko bilang isang manananggal. Mga ganon. Ano? Di ba? Naging naiba na. Natabunan na ang lahat. Kaya Halloween. Ayan, ano. Tapos, meron pang ginagawa. Ano yung ginagawa? Trick or treat. Ha? Trick or treat. Ano ibig sabihin nun? Treat. Pag treat, meron ka dapat pag dumating sa bahay mo, yung mga bata na mga naka-costume na kung ano-anong zombie, multo, demonyo, at maligno, kailangan bigyan mo ng candy. Treat or trick. So, hindi naman yun masyadong masama. No? Hindi naman mananakit. Parang prank lang siya. No? Gayon pa man, ingatan din po natin kung ano yung nabubuo sa kaisipan ng mga bata. Baka kasi nabubuo sa isipan ng mga bata habang lumalaki sila, ang buhay ay laging kung hindi ka magbibigay, meron kang kakahinatnan. Ingatan din natin, ha? Baka kasi yun, through time, ay mali na yung nabubuong kaisipan ng bata. Kapag hindi siya binigyan, hindi nakuha yung gusto niya, may gagawin ako sa'yo. Babalikan kita. Di ba? Ingatan din po natin. So, patong-patong na. Yung maganda sanang naunang nakagisnan o na simulan, araw ng pagdarasal, pagkilala sa mga tao na naging tapat at mabuti sa harapan ng Diyos, ay naging araw na ng pananakot, at araw ng mga pwersa ng kadiliman. Alam po ninyo, sa Ebanghelyo, may ganoong kaparehong nangyari. Ano ibig kong sabihin? Sa Ebanghelyo, si Jesus minamatyagan ng mga Pariseyo kung ano ang gagawin niya doon sa taong may sakit, minamanas. Siguro may sakit sa kidney, hindi natin alam ano. Pero namamaga. Minamasdan siya, minamatyagan siya ng mga Pariseyo. Ano kaya gagawin nito? Pagagalingin kaya niya? Oops, tandaan mo, araw ng pamamahinga ngayon, Sabbath day, bawal ang magtrabaho. Maraming naging bawal nung panahon na iyon.
Bawal kang humipo sa may sakit, sa may sugat, sa may ketong, bawal mong lapitan. Kasi yung ketong, simbolo ng kasalanan yan, mahahawakan ka ng kasalanan. Yung paghuhugas ng kamay, it's not just about sanitation. Pag hindi ka naghugas ng kamay noon, makakatikim ka, mapapagalitan ka. Yung pagtatrabaho, bawal yon. Kahit kailangan mong magtrabaho, kailangan mong may ikilos, may gawin ka, kukuha ka ng gamot, kukuha ka ng tubig, bawal yon. Araw ng pamamahinga. Marami pong bawal nung panahon na iyon. Paano nangyari iyon? Yung ba talaga ay niloob ng Diyos? Hindi. Ano nangyari? Balikan natin. Pakatandaan natin, ang binigay na utos ng Diyos ay 10 lamang. 10 utos ng Diyos. Ibinigay yun ng Diyos sa Israel para tulungan silang mamuhay ng maganda at maayos sa bawat isa. Yung 10 utos, ibinigay ng Diyos kay Moises para ang bayan ng Israel, malaman nila kung ano ang daan patungo sa Diyos. Pero ano ginawa? Lumipas ang maraming taon. Yung maganda sanang 10 utos ay nadumihan. Dinagdagan ng sangkatutak pang mga batas. Hanggang umabot na sa 800, from 10 to 608 or 800 laws o mga batas. Nawala na yung original na mensahe o hangarin ng Diyos. Natakpan na kung ano-anong mga batas. Yung hindi pakikisalamuha sa mga makasalanan, yung hindi pagtingin sa may mga sugat, baka mahawa ka. Kaya ano ginawa ng Panginoon? Nung siya'y nabubuhay, ano ginawa niya? Abay di, kumain siya kasama yung mga tax collector. Nakikain siya sa mga tinuturing na makasalanan. Ano ginawa niya? Doon sa mga may ketong, tinawag niya. Lumapit siya. Nakisalamuha siya. Kasi bakit? Masyado na pong naabuso yung batasana na may magandang hangarin. Yun ang kwento natin sa Ebanghelyo. Kaya ano ginawa ng Panginoon? Tinanong niya, kasalanan ba kung ito'y pagagalingin ko? Tinanong niya yung mga nagmamatsyag sa kanya. Hindi makaimik. Ano ginawa ni Jesus? Pinagaling niya. Pinagaling niya yung may sakit na lumapit sa kanya. At ano ang binalikan niya yung mga Pariseyo? Kung kayo may anak at nasa ganitong kalagayan, hindi ba kayo kikilos? Kung anak nyo na ang nakasalang, lalong hindi sila nakaimik. Malinaw po? Anong ibig sabihin po nito? Okay? Ibig sabihin po nito, may mga bagay po tayo na ibinigay ng Diyos sa sana gagamitin po natin ayon sa layunin ng nagbigay o ng Diyos. Pero ang nangyayari, ano po? Sorry for the term. Nasasalaula natin yung binigay ng Diyos sa atin. Inaabuso natin. Ginagamit natin para sa aring pansariling kagustuhan. Halimbawa, batas. Let's speak of laws sa bayan ng Pilipinas. Di po ba? Maganda sana kung ang batas, ito ay patas para sa lahat. Pero ano nakikita po natin? Minsan yung batas natin ay hindi patas. Kapag mahirap, kulong. Kapag ang nakagawa ng labag sa batas, mayaman, saan na napupunta? Kapag may kaya. Di po ba? Ang batas natin, may impunity. Ang batas natin, hindi basta-basta pwedeng ikulong yung taong may impluwensya. May korupsyon kasi nangyayari, may lagayan, mayroong orchestration, may sindikato, sila-sila rin nagpoprotektahan. Ano ang gamit? Batas. Iniikot nila ang batas minsan. Tama po ba? Malinaw na malinaw yung batas, paiikutin nila yon. Matatalino po sila Papaikutin nila yan.
Habang pinapaikot, nagtatagal yan hanggang mapagod na tayo. Magsawa na tayo. Tama po? Oh. Yun po ang problema sa batas kapag hindi ibinigay ng patas. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Balik tayo. Let us return to the spirit of the law. Yung tunay na nga hangarin ng batas. Yung tunay niyang layunin. At ang tunay na layunin ng batas, tayo ay magkaroon ng maayos na ugnayan sa bawat isa, magkaroon ng katarungan, kapayapaan at kaayusan ng ating pamumuhay. Yun ang orihinal na layunin ng batas. Pero kapag ating nilapastangan, kapag ating inabuso, sinalaula ang batas, ito ay nagiging sandata para lalo pang mang-abuso. Amen? Kaya we will all go back to the spirit of the law. Ano yung diwa ng batas? Ikaw ay magmahal. Ikaw ay maging makatarungan. Magmalasakit ka. Maging maayos ang pamumuhay natin. Galing po ako sa kasama ng mga ilang pare, kasama si Cardinal Advincula. Kami po ay nag-Camino de Santiago. 6 na araw po kaming naglakad. No? To complete every day, meron kaming 25 kilometers, ganyan ano po. May mga rules po doon. May mga rules. Anong oras kami aalis ng aming tinutuluyan? Anong oras kami darating doon sa dapat naming mapuntahan? May mga sinusunod kaming laws. Pero natutuwa po ako at hindi ko ipagpapalit ang mga kasama ko nung 6 na araw na yon ay mga kapatid kong pare. Dahil mga kapatid kong pare, kapag ikaw ay nahuhuli, sila ay maghihintay sa iyo. Pagdating mo, hindi ka pagagalitan. Kukumustahin ka. Kumusta ka na? Kumusta na ang paa mo? Kumusta na yung kuko mo? Ilang na ba ang kukong patay sa iyo? Gano'n nakalaki ba yung blisters mo? Kaya pa ba? Kapag mahuhuli ka ng gising sa umaga dahil pagod na pagod ka nung sinundang araw, ikaw ay tatawagin. Ikaw ay aalalayan. Halika na. Sige, lalakad na tayo. Nandoon ng batas para maayos, pero hindi namin nalimutan the spirit of the law or the rules. And that is to have a good relationship. Magmalasakit. Magbigay galang. Marami tayong batas sa barangay. Marami tayong ordinansa. Marami tayong batas. Sundin po natin, lalo't kung ito ay naibibigay ng patas. Pero pakatandaan po natin, ang punot dulo ng mga batas na ito ay ang magmalasakit tayo sa ating kapwa. Magbigay tayo ng patas o makatarungan at tayo ay maging maayos sa pamumuhay. Yaan ang batas ng Panginoon. Yaan ang batas na dapat nating ipinatutupad sa ating buhay, sa ating pamayanan. Paano natin tinitingnan ng batas? Paano natin pinahahalagahan ng batas? Ano ang punot dulo ng mga batas na mayroon tayo? Mula sa ating bahay, sa ating opisina, sa ating pamayanan, sa ating barangay, sa ating lipunan.